araw na to, susundapin natin ang isang usapin sa edukasyon. Alam na nating maraming problema sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. Sa sobrang dami ng estudyante, naapektuhan ang kalidad ng pagtuturo at naapektuhan din ang kalidad ng mga materialis na naipuprovide. Pagtaas ng drop-out rate. Mahal mag-aaral kasi maraming nangyayari sa school. Ano ang ginagawa ng gobyerno upang matugunan ang mga ito? 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pantawid? Ito na ba ang magtatawid sa atin sa tuwid na landas? Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P ay isang programa ng ating gobyerno na nakapokus sa pagtugon sa mga problemang kalusugan at edukasyon ng mga pamilyang may hirap. May hirap na pamilya? Sino-sino bang mga ito? Ang pamilyang mahirap ay may kakaunti o walang pera at pag-aari na maaaring tumustos sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Mas mababa ang kita nila kaysa sila tinawag na poverty threshold o ang pinakamaliit na gastos para sa food at non-food requirements. Kumikita sila ng 389 to 426 pesos bawat araw o mas mababa pa. At ito ay nakasapat lang para sa may pamilya may 2 o 4 na miyembro. Ito ay isang cash transfer scheme na ginagamit na rin sa ibang bansa. May dalawang pangunahing layunin ang 4P. Social assistance, magbigay ng tulong na pera para matustusan ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. At social development, upang mabawag ang intergenerational poverty cycle sa pamamagitan ng pag-invest sa human capital. Ang mga pamilyang maaaring maging parte ng programa ay ang mga pamilyang may hirap ayon sa NHTS-PR sa panahon ng assessment, pamilyang may mga anak na 0 to 14 years old o may buntis sa panahon ng assessment, pamilyang pumayag sa mga kondisyon. Because kasi, ang purpose sa beneficiary ng mga bata ay required na ma-attain yung 85% attendance rate per month. It helps to increase the attendance rate. Para lagi naman in all programs na ini-implement ng government, lagi yan may negative and positive side effect. Okay. Maybe sa part ng school, ang magiging good effect nun kung ang mga bata ay member ng 4Ps, dahil nga sila ay mayroong somehow a little financial support from the government, so magagamit ng bata dun sa pag-aaral. Okay? But also, the other side of the coin is, posibleng magamit din sa iba yung purpose ng programa. Okay? Hindi siguro natin alam direkta na nagagamit yung 4Ps bilang vices, di ba? Pang support sa vision ng magulang, kung meron man, di ba? Pero that is beyond our knowledge. But it is one of the possibility. Ayun, kung mawawala siya, actually, when it comes to the effect of the 4Ps sa mga bata, siguro yung 300 pesos per head would sustain sa baon. At syempre, kung may baon yan, papasok yan na regular. Diba? Kaya sana nga, ang purpose ng 4Ps, napupunta talaga sa beneficiary ng bata. Okay? Isa rin sa pangit na maaaring epekto ay dahil nga sa may inaasahan buwan-buwan ng pamilya. Diba? Maaaring iasa na lang doon ang kabuhayan. Diba? Pero alam natin, hindi sapat yun. Kahit pa sabihin natin, every family, meron silang 3 members maximum. Magkano lang yun? 300 per month. Diba? Pag tininin pa natin sa mas broader side, sa labas. Kasi, ang school is only one portion diba? Pag lumaba ka sa community, kasi part din sila ng purpose implementation, makikita mo rin yung negative impact sa kanila. Hindi, kasi may mga bata ako na 4Ps talaga. Yung iba kasi, alam nila na 4Ps sila. Ngayon, pag sinasabi ko nga na, sige, matatanggal ako yung 4Ps, yung ibang bata ko, alam nila yun. So, nagiging responsible sila sa pag-aaral ng mabuti. Yung iba naman kasi, hindi ko alam kung ano iniisip nila. Kahit sabihin mo na, matatanggal kayo sa 4Ps, hindi
Parang di nila pinapansin. Sila pati. Ay po saang sulit din sa isang pamilya na tumatanggap ng 4-piece budget. Hindi pala nasusubaybayan ng pamahalaan ang pera binibigay para sa bawat pamilya na tumatanggap ng 4-piece. Para sa akin naman, kasi sa amin, nakakatulong siya lalo na sa mga anak ko kasi yung sahod ng asawa ko hindi sasapat lahat sa amin kasi kagaya niyan, 5 na sila. Hindi nakakabili ng vitamins. Ngayon, nakakabili ako vitamins nila lahat. Yung pangangailangan nila sa school, nakabili kahit papano. Kaya malaking tulong yan sa amin. Kahit mahirap pumunta sa Pasig, pipila ka ng mahaba. At least nakakatulong sa'yo. Nakakatulong sa mga anak mo. Trabaho dito lang sa bahay. Yung asawa ko naman, mapasok ng mason sa Makati. Ang isang sakong kasi namin bigas, 2 linggo lang. Kaya madami kasi kami kumakain sa bata. Baon pa nila. Kasi itong mga ito, nagbabaon pa ng kanin eh. Kasi ang haba kasi ng oras nila, alas 10 hanggang alas 5 ang pasok nila. Kaya kailangan talaga baonan ng kanin. Minsan hindi pa nag-aalmusal. Ewan ko, naugalian na kasi nila yun. Ganyan, hindi lang nag-aalmusal, kape lang, ganyan, gatas. Yun na naman sa 4-piece, simula nang sumali ako ng 4-piece na bibili ko sila ng gamit, yung gamit nila sa school. Yun, bag, sapatos. Paano niyo po pambaon. nalaman yung tungkol sa 4P po? Kasi, nung nasa eskwelahan, naka yung pangalan ko, kasali doon. Kaya tinanong namin kung para saan yun. Yun nga daw, kasama daw kami sa 4-piece na yun. Sa eskwelahan na po sila nag-aayos po nung Eskwela. Parang yung sa pag yung magpaboboto ka yun, nasa master list ka, kasali. So, sila po yung nag-ayos. Tapos yun nga, maglalakad ka ng kung anong kailangan nila, birth certificate ng mga bata, barangay clearance, sedula. Yung 5 pong anak na Hindi, 3 lang. 3 lang daw sa sa nag-aaral. Yung sunod-sunod daw na nag-aaral, kasali daw yun. Tapos, kasali din sila sa sa center, kailangan daw kasi yun eh. Kasi ang in-explain po sa inyo yung conditions na pwede mga condition lahat. kailangan po. Ano po yung sinabi? Paano po sinabi? Yung mga condition nila, kailangan, yung mga anak mo na, yung sa edukasyon, ang doon, yung kailangan, hindi bababa sa 85% yung nila, absent nila. Tapos sa edukasyon, sa naman, sa health naman, kailangan sa isang beses sa isang buwan, magpapacheck up yung bata, pupunta ron. 300 lang sa bawat bata nag-aaral eh. Per month po. Opo. Ayan ang Tapos ito, sa naman, sa health naman, 500 kasi kasama nga ako. Dahil sa kagustuhan ni Pinoy na tuluyang pawiin ang kahirapan sa Pilipinas, naglaan siya ng mataas na budget para sa social services. Dahil dito, patuloy na tumataas ang budget ng DSWD na umaabot sa 48.9 billion noong nakaraang taon. Ito nga ba ang magtatawid sa kanila sa kahirapan? Ito nga ba talaga?